Kasi guys, pag weekdays, lalo na pag busy tayo, ayoko nang tumindig sa kitchen. So dahil meron tayong time, go for it. Napakadali lang gumawa ng cookies, guys. When I say madali, syempre kung mahilig ka talagang mag-bake, yun yung mga basic ingredients like oil, sugar, flour, eggs. Dahil mahilig talaga ako sa baking, guys. Para sa akin, madali lang to. Basic na lang to. Syempre, pwede kayong pumunta sa YouTube University para tumingin ng iba't ibang recipe ng mga cookies. Pero ito talaga yung ginagamit ko. Napakasimple lang. Lahat ng, ang tawag dito, lahat ng ingredients naman ay nasa kitchen na natin. Dahil pagkakasyahin na lang natin dito, konti na lang kasi ito eh. Dali. Iusod natin. Naglinis ako ng kamay, guys, kaya ako kinakamay na rin ito. Inuusod-usod ko na lang. Kami lang din naman ang kakain ito. So, huwag niyo akong i-bash. No bashing. Ayan. Gamit ang aking silicone baking mat. So, gusto ko talaga tong mat na to, guys. Imbis na gumagamit pa ako ng parchment paper, ito na lang talaga. As in, ang ganda. Hindi dumidikit kasi hindi nasusunog yung ilalim ng ating mga cookies. Malaking natin ito isa. Okay. So, dalawang salangan pa to, guys. Na tagi 8 minutes lang naman. So, in 30, sa kalahating oras, guys, makakagawa ka na ng 24 to, hindi pala, sa 8 minutes lang per batch, no? So, ito 3 batches natin ito gagawin. Mabilis lang, guys, parang less than half an hour lang, meron ka ng dalawang flavor ng cookie. Yung mga eggs na to, guys, nabili natin on sale. Naka-sale to for 99 cents. Extra large pa to, guys. Kapag may sale talagang bumibili tayo. So, 48 seconds, guys. Tapos na ang ating oatmeal cookie. Ating first batch ng oatmeal cookie. Napakabango ng ating bahay. Salang ko muna to cookies and cream. Ayan. Hindi ko siya, guys, binibake ng napakatagal kasi yung pagtanggal mo sa oven, yung heat ng ating baking tray, or sorry, ng ating, anong tawag dito? Oo nga, ng baking tray, yun na mismo yung magluluto pa sa ating cookies. Masarap to, guys, very chewy. Healthy na din kasi may oatmeal. Tabi ko muna to. Ulam natin mamaya ay oxtail kare-kare. Dahil nagluto ako nung Thursday or Thursday yata. O nung Thursday or Friday. Nakalimutan ko na, guys. Kuha lang tayo ng cooling rack. Sobrang dami kong gamit pang baking, guys. Hindi na magkasya sa ating cabinet. Parang gusto ko pa rin gumawa ng naubos ko na yung mango float, guys. Ang sarap ng mango float.
Parang gusto kong gumawa ng peach float naman. Pero hindi ko pa natatawagan yung aking mga pasyente, kaya baka hindi na natin gagawin. Kasi masyado na tayong mapapagod naman. Pag weekends, ayaw ako ni Daddy nagtatrabaho ng masyado sa kitchen. Sinasabihan niya ako, magpahinga ka naman kasi pag weekdays nga, alam naman ni Daddy yung hassle natin sa buhay. Yung ating ganap everyday. Kaya pag meron time, sabi niya magpahinga daw ako. So, antayin lang natin itong lumamig bago natin i-transfer. Dito natin siya pinapalamig sa cooling rack. Time check is 3:25. 3:22. Parating na si ate. Tiyak ako pagdating nun, kakain kagad ng cookies. Dahil, pagod. So, tiyak si ate pag uwi, kakain kagad ng cookies. Kasi pagod yon sa kanyang volleyball open gym. Yung open gym, guys, as para sa mga gustong mag-try out for the camp or sa club, parang yun yung chance nila na mapanood sila ng mga coaches kung paano silang mag-perform or paano silang maglaro sa court. Kaya syempre, kailangan medyo pakitang gila sila doon. Ngayon, guys, nandun siya sa Fusion. Kahapon nasa West Shore. She's gonna try out for both clubs. Hindi naman siya matatanggap for sure sa Fusion dahil sobrang gagaling ng mga players doon. But, magta-try out pa din siya kasi malay mo naman. Malay mo matanggap siya. But anyway, we're looking forward na sana ay makapasok siya sa West Shore Volleyball for U15 this fall. Kasi maganda yung experience natin sa West Shore YMCA, especially sa mga parents, yung mga niya guys, yung mga ka-teammates niya, yung mga parents, especially mga mommies, napakababait. Nung nag-tournament sila ate, kahit na nagsuspend kami ng time from 7 in the morning hanggang almost 8 o'clock ng gabi. Parang kami isang family. Parang pag nandoon kami guys, kahit na masyadong matagal yung game, parang nag-e-enjoy kami sa company ng isa't isa. Para kaming isang pamilya. So, we are hoping na magkita-kita kami ngayong fall ulit. Sana sila pa rin yung team, but hindi natin masisigurado yon dahil depende naman yon sa director at saka sa magre-recruit. But we're hoping na kami ulit ang magtagpo sa fall. Sobrang namimiss ko yung mga mommies sa West Shore. Napakababait nila guys, napaka-supportive, basta para lang kami isang family. Pag meron si ating tournament, lagi tayo nagbabaon ng cookies. Ang pinaka-favorite nila guys, yung lemon na binibake natin and yung cinnamon toast crunch. Meron yung cereal dito na cinnamon toast crunch. Yun ang ating nilalagay na sangkap. Gustong-gusto ng mga players, lalong-lalo na ng mga mommies. So, patok na patok yun. So, sabi ko sa mga mommies, kapag nagkita-kita tayo ulit sa fall, sa tournament, talagang magbabaon tayo ng napakaraming cookies para i-share. Kasi yun ang ginagawa namin merong game yung mga girls. Nagbabaon kami ng mga food to share para sa buong players, coaches, and their families. 3 minutes guys, tapos na ang ating Oreo. Antayin natin yan. Gusto ko ng tikman. Pero mainit pa guys. Sarap yan. Napaka-chewy. 36 seconds guys. Tapos na ang ating yung ating cookies and cream. Ganito natin para may space tayo. Ito rin guys, silicone din to na pot holder para hindi tayo mapasok. Last batch guys, combination ng oatmeal and Oreo.
Another 8 minutes and we're done. So, ang gagawin na lang natin ay maghuhugas tayo ng pinagamitan natin sa kusina. That is the part that I don't like, yung maghugas ng mga kitchen utensils. But wala tayong magagawa. Kung gusto nating mag-bake, dapat mahilig din tayong maghugas. Although minsan guys, kapag nandito si ate, siya mismo ang nagbe-bake, siya yung gumagawa dito. So ako na yung naghuhugas. Nung medyo maliit-liit pa si ate, syempre tayong gumagawa nun. Pero since malaki na siya, pwede na siyang tumulong. Nakakaintindi naman guys, nakakaunawa na kailangan mag-share tayo ng mga task or chores. Kapag ako yung nagluto guys, dito sa bahay namin, meron kaming rule na you don't eat when you don't help. Meaning to say, kapag nagluto na ako ng dinner or lunch or breakfast, kailangan pag oras ng kainan, sila yung tutulong mag-prepare ng kutsara, plato, tubig. Pag hindi sila tumulong, hindi sila pwedeng kumain. So, yun yung way ko guys, para makatulungan nila kami na mag-prepare ni Daddy. Because I told my kids, it's not fair na ako yung nagluto, ako pa rin ang magpe-prepare ng pagkain para sa aming pamilya. Now that they're bigger, pwede na silang tumulong. So, sila yung nagpe-prepare ng ating plato, pinggan, mga tubig. Tapos, yung sa dishwasher din, sila din ang nag-unload pagkatapos ng malinis. So, yun yung ating rule sa bahay. You don't get to eat if you don't help. Kaya talagang kailangan nilang tumulong, otherwise magugutom sila. Ganyan tayo kalupit. Pag hindi natin sila tinulungan maging independent, ay tamad sila.